sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras Bishop Buddy Ballesteros, alas 8:09. Programang nakikinig, programang inaalam ang masasabi mo, programang magbibigay ng tama at totoo para tama ang alam mo. Tara, usap tayo para malaman ang Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. DZRH Damdaming Bayan. Kasama sina Lakay Deo Macalma at Sister L. Elaine Apit. DZRH Damdaming Bayan. Do I have to keep on talking till I can't go on? While you see it your way, run the risk of knowing that our love may soon be gone. We can work it out, we can work it out. Think of what you're saying. You can get it wrong and still you think that it's alright. Think of what I'm saying. We can work it out and get it straight. I'll say goodnight. We can work it out, we can work it out. Life is very short and there's no time for fussing and fighting, my friend. I have always thought that it's a crime. Yan, sana'y marinig ito ng mga mambabatas natin. Ay, naka talaga mako yung mga ating good morning. Gaganda ng palabas, ano ha? Abay, now showing. Abay, para tayo nanonood sa Netflix nito ha. Abay, nung una, action dun sa Davao. Ayan, pagkatapos sa Senado, ayan, may parang thriller ha. May suspense, may drama. Aba, Supremo, ha? Senator Lito-Lito, lapid-lapid. Abay, kahapon naman parang action, ha? Ang galing naman, ano, ha? Ayan, alam po niya mahabigan ni, ano ba ito, ha? Parang social anesthesia ito, ha? Pero sabi nga, tao lang, nagiinit ang ulo, ayan, pero mabuti na lamang at meron tayong magaling na referee sa Senado, ha? Senator JB, ha? Aba, galing-galing mo, ha? Bilis mo, ha? Abay, naawat ka agad po mahabigan ang Senator Alan Peter Cayetano at Senator Migs Subiri kagabi, ha? Pero naging birthday boy, ayan, Senator Bong Revilla, di ba? Nag-birthday kakagabi dyan sa The Cork Elite, ayan, dyan sa BGC, ha? Abay, nakita ko yung video mo, dumating si Senator Migs, ha? Ayan, dumating ba si Senator Alan Peter? Teritoryo nila yan, Tagig. Hindi mo yata naimbitahan. Ayan, at ang birthday wish ni Senator Bong Revilla, ha? Ayan, sana umapekto ang kanya agimat. Sana raw ay, ayan, nagkasundo na yung dalawa, Senator Migs Subiri at Senator, ayan, pahinga nga natin yung birthday wish ni Agimat. Ayan, may audio ba yan? Ang wish ko magkasundo na lahat. Ayan. Para sa bansa. Mm-hmm. Buong bansa. Sino magkakato? Kung kaya namin alon kayo kaya ng bansa. Kaya ng buong bansa. Aba, wish ko lang. Wish lang namin. Abay, sana nga magkatotoo yan, ha? Abay, tigilan na ang away-away sa politika. Abay, kailangan niya magkaisa ang buong bansa. Ayan, pangunahan mo nga Mr. President, ha? Apo Presidente Bonget, ha? Abay, labang pwede magkaroon tayo ng Unity Summit. Tigil na muna yung politika-politika, ha? Diba, Senator Ralph Recto, ha? Sabi nga ni Bill Clinton, it's the economy stupid. Naalala ko tuloy si Father Jerry Orbos, sabi niya, sabi niya,
Vicente Chan. Sabi ko, kilala mo si Vicente Chan? Ayan, sabi ko, wala akong kilala sa Vicente Chan. Ayan, ayun pala, Vicente Chan. Ayan, Ilocano term po yan, mahabigan. Ang ibig sabihin ay kumakalam ang sikmura, gutom ang sikmura. Ayan. Siguro sana po yan ay pagtuunan ng pansin. It's the economy stupid, sabi nga ni Bill Clinton, ano ha? Anyway, mahabigan, magandang umaga. Uy, andyan na ba ang referee ng bayan, ha? Abay, buti Senator J.B. Ejercito, sir, magandang umaga po sa inyo, the national referee. Senator J.B., good morning. Yes, good morning, Mayor Lakay. Magandang umaga po. Naku, mabuti na lang alerto po kayo, ha? Siguro nahawa ka kay Carlos Padilla, ano, ha? Ayan, buti na sino ba ang seatmate mo? Si Senator Migs o si Senator Alan Peter? Ba't nandun ka sa ibaba ka agad? Ay, ako po ang duty majority leader ng gabing yon. At nung nagdedebate sila, nakita nyo, nakarelax na ako. Hindi ko na makakalaing magkakainitan ng gano'n. Kaya buti na lamang nandun ako sa tamang pwesto, sa tamang oras para maiwasan yung ano. Pero talagang halos nagkaambutan na talaga. Oo nga, oo. Buti na lamang, lumamig ano rin naman. Nung nakibasbasan sila ay nagkaayos din naman. Ayan, nakita ko si Senator Alan binaba na yung cellphone at susugod na kay Senator Migs. Butit na nakagitna po kayo kaagad at sumunod si Ate Pia. Ayan, oo. Ayan. Oo nga po. Well, siguro Lakay, kahit na at least pinapakita na mga tao lang tayo, no? Mga emosyon. At least ito yung demokrasya na hindi naman tayo pare-pareho ng pananaw. Iba-iba tayo minsan ng opinion at posisyon. Pero at least naman maganda lang nagkaayos naman pareho nung natapos yung kanila pong ano. Mga ilang minutes bago nyo sila napagkasundo ulit, nagkabati na may video rin na nagyakapan sila, Senator JB, sir. Siguro nung medyo hindi naman matagal-tagal. Pero nung naiwas-basan din naman po sila. Siguro mga 10 minuto, gano'n. Bago bumalik na ng resume session para mag-ano sila. Makapagsalita, makapag-manifest at humingi naman ng dispensa pare-pareho on record, no? Bumalik nung nag-resume ang session. Ayan. At Senator JB, sir, ayan, naipasa ba yung resolution na gustong yung iminumungkay ni Senator Alan Peter kahit na sinasabi ni Senator Migs kaya nagkainitan wala daw sa agenda, gusto raw ipalusot. Ano nangyari dun sa resolution tungkol sa mga Embo barangays dyan sa Taguig? Actually, naipasa naman kasi parang lang reiteration na may Supreme Court, may decision naman ng Supreme Court. So, naman yun, parang sense of the Senate concurrent resolution ng Senado at ng House, no? Para po makakilis na rin ng COMELEC na hindi ba disenfranchise, makaboto po yung mga taong nandun po concerned na barangay. Ayan, sa bagay, mukhang naka-monitor din sa inyo si COMELEC Chairman George Garcia. Mabilis din sa COMELEC. Ang sabi, tuloy daw ang pagboto ng congressman at mga konsehal dyan po sa Embo Barangay sa after ng resolution sa Senado, Senator JB, sir. Oo nga po, at maiiba ang mag-iiba ang landscape talaga ng Taguig na yon at ng Makati. Mawawala ang medyo malaki-laki rin ang populasyon kasi nitong Embo barangays, no? At makapupunta po sa Taguig. At magiging interesting po itong mga election po sa Taguig at Makati. Ayan. Anyway, Senator JB, sir, sa issue ni former Mayor Alice Guo pa rin, abay, ano ba ang latest? Abay, totoo bang papayag siyang maging state witness? Makukwalify ba siya maging state witness, Senator JB, sir? Well, actually, kung napanood nyo, Lakay, no, nagulat din kami na
nung kinausap ko siya ng mahinahon. Kasi napansin ko kasi mas lalo siyang hindi nagsasalita at talagang automatic na yung sagot niyang hindi ko alam o kaya I invoke my right pag inaaway siya no. So napansin ko rin kaya ginawa ko mahinahon at kinausap ko siya, sabi ko nga alam mo Alice, naawa na rin ako sa iyo, bugbog sirado ka na no? Palipat-lipat ka sa Kongreso 13 hours dito, 7 hours muli. Ikaw na yung pulutan ng lahat Sabi ko, naawa ako sa'yo. Pero naawa rin ako sa mga, mas naawa tayo doon sa mga biktima ng Pogo. Sabi ko, ikaw ba ang mastermind? Ikaw ba ang most guilty? Sabi niya, Your Honor, di po ako mastermind. So sabi ko, willing ka bang sabihin sa executive session, hindi naman malalaman, hindi lalabas, kung sino talaga ang mga nasa likuran ng operasyon na to, kung sino ang most guilty. Tapos sabi niya, oo daw. Nagulat kami, kaya kami nag-executive session, kahit si Senator Risa Ontiveros, hindi rin akalain. Although, sabi ni Senator Risa, hindi pa siya masyadong kumbinsido, pero at least icebreaker ito. No? Simula na ito, siguro kailangan ng lakay na papalagay siya dahil alam mo, hindi rin natin masisitao na matakot para sa kanyang buhay dahil international crime syndicate po ito. Naniniwala po ko na talagang pawn lang siya, talagang may mga nasa likuran. At kung sakali, regarding sa tanong mo, kung talagang maituturo niya kung sino ang mga totoong nasa likuran, yung most guilty, ay pwede po siya magkapay siguro bilang state witness at nasa appreciation na po ng DOJ kung pwede po siyang ipasok sa Witness Protection Program. Kung saan nakita po ninyo ay international crime syndicate ito, Senator JB, sir. So, malamang foreigner po ang mastermind. Siguro po. Kasi tingin ko dahil itong Pogo operation, talagang international na makaramihan. Pumasok po dito. Pero of course, hindi naman sila makakapag-operate kung wala sila makasabot dito. Tama po. Kaya ang bottom line, sa akin po, sabi ko pulutan na natin si Alice Go, karamihan. Siya na po yung kontrabida. Pero ang importante, malaman natin, yung mga totoong na siya na rin, yung mga totoong nasa likuran ng operasyon ng Pogo Hub, no? Mga Pogo Hubs na ito. May binanggit daw sa executive session, Senator JB, pero parang hindi yata kontento sa mga pangalan binigay. Hindi kontento si Senator Risa Hontiveros. Well, sa akin, it's a good start. It's an icebreaker. Pero pag napalagay po talaga siya, ma-assure natin security ni Alice. Tingin ko may mga impormasyon pa tayo makakalat kasi parang mas nagkwento siya ng sabi lang, bigyan siya ng oras para ma-recall lahat dahil medyo aligagana rito. Lakay, biro mo. 13 hours siyang, 100 daw yun ang tanong doon sa House. Tapos dito sa Senado, talagang siya ang pulutan. Na rin siguro, tao lang dito. So, tsaka mabilis na yung executive session dahil magsisession na kami. So, hopefully sa susunod may makuha po tayo. Ayan, may naging usapin yung security ni Alice Go sa Pasig City Jail, Senator, sir. Abay, na-interview namin yung spokesman ng BJMP kahapon isang kama, 6 pala sila na natutulog dun at patagilid ang higa, ang tulog, Senator JB, para magkasya. Ano po ang latest dito? Siya ba ay may request bang ibalik sa PNP Custodial Center? At ito ba imubungkay niyo o papayagan po ng Senado? Well, ako personally po, hindi dahil naawa ko, hindi dahil kung ano man para kay Alice, pero because of the yung kanyang stature na bilang high value, sabihin na natin high value detainee siya. Opo. Siguro magandang mailagay po siya sa mas safe na lugar, no? Halimbawa, ito sa PNP Custodial dahil, alam nyo, 40 dapat pang-siyam lang yung selda, 40 po silang nandoon, kahit babae po yan, may mga kriminal doon, kung may mabayaran po ang sindikato dyan, kung ano man ang gawin sa kanya, hindi pong malayong mangyari. Ayan, totoo po yan. I think for her safety, sa tingin ko dapat po siguro, ibalik po siya sa PNP Custodial Center. Ayan, Senator, sir, si Pastor Apollo Kibuloy, kailan po may schedule na ba ng hearing dyan po sa Senado, ang Pastor Kibuloy?
Wala pa akong siguro sabi ni Senator Risa Ontiveros din po yan no. Siguro pag natapos na itong hopefully ma-wrap up na ito kay Alice Go lakay kasi sorry pero sa akin na parang nagiging telenovela na ito. Dalawang dalawang house, di ba? Kanya-kanya so kung meron naman wala nang tingin natin wala makukuha, siguro executive session na lang. Itapusin sana matapos na po ito nang matigil na po para makauna tayo na marami pa tayong bagay na iiwan na mas importante sa tingin ko na dapat na kakain. Nandun ka ba sa birthday party ni Senator Bong sa BGC kagabi, Senator JB? Opo, dumaan po ako para bumati, no? Pero siguro mga isang oras, siguro 45 minutes lang siguro ako, tapos umuwi na rin po ako. Dahil pagod na rin po dahil last day na session, lalo na isang araw, bugbog tayo hearing kay Ali sa umaga, tapos depends ng DND budget, tapos nag-depend pa ako ng dalawang measure, so yun, kaya medyo sandali na po buhati. Ayan, kaya ko natanong kasi nandun nakita namin sa video, pinakita ni Senator Bong Revilla, andun ang Senator Mig Subiri, and tanong po namin dumating ba ang Senator Alan Peter Cayetano sa birthday party? Wala na dumating pero balita ko na dumating din si Big Snow, hindi ko pa nakita actually. Kaya ko lang narinig na nando pala sila. Pero tingin ko dumating din si Alan. Okay. Senator JB sir, maraming salamat. Magandang umaga po sa inyo. Thank you. Salamat. Hi. Mga kaibigan, Deputy Majority Leader at angkor ng Executive Session dito sa DCRH tuwing Sabado, Senator JB Ejercito. Damdamin Bayan. Kaya kailangan give love, huwag lang Christmas Day. Dapat araw-araw, ha? Ayan. At pwede ba ang pagtalunan din sana yung para sa ating ekonomiya, ha? Sabi ni Father Jerry Orbos yung Vicente Chan, yung kalam ng sikmura. Ang bigas, bilihin. Sa bagay, may magandang sinabi naman si Secretary si Mr. Vilma Santos. Senator Ralph Recto no isang araw, mga misis. Ayan, bumagal daw po ang inflation. Hari nawa, magtutuloy-tuloy yan. Kaya lang, magpapasko na. Pagkapasko, tumataas po ang presyo ng bilihin, di ba? Kaya ba ito, Secretary Ralph Recto, sir? Ay, nakandami natin mga issues. Sandali lamang. Ayan, kumusta yung mga kongresista naman, ha? Pinagtalunan din yung yung budget ng Department of Health. Abay, 44 billion ba yun, ha? Pero Secretary Ted Herbosa, bakit ang laki-laki ng budget natin may mga bakuna pa lang hindi nabibili sa DOH? Hala? Bakit ganyan, ha? Ayan, anyway, meron din. Hindi rin nagpatalo ang mga konsehal ng Manila, ha? Yung mahakampi ni Mayor Hani Lacuna at kakampi ni Yorme Isko, nagtalo-talo, ha? Yung 25 billion, ayan, na panukalang budget for 2025 sa Manila, mga kuya, mga taga-Tondo, mga taga-Sampaloc dyan. Abay, hinaharangan ng mga bata ni Yorme Isko. Yung mga nasa opposition dyan sa Manila City Council. Kaya sila ay nagkatulakan din, ha? Kuyang Ador Arevalo, ha? Mabuti na lamang at hindi rin ayan, hindi umabot sa suntukan, ha? Anyway, okay lang. Ayan, basta at the end of the day, ha? May pasama yan at sana ay makinabang ang taong bayan. Babalikan natin ang ilang pang mga issues. Sandali lang mga Let Narciso mula sa Malacanang. Ano ang latest mula kay Presidente, ha? Naimbag nga bigat Apo Little President Lucas Bersamin, ha? Attorney Babyface, kumusta ka na, ha? Long time no see, ha? Attorney Adrian Bersamin, ha? Ayan, di ka na nagpapakape, ha? Yusek Jomar Canlas, abay, kumusta ang buhay-buhay sa binansagang
Snake Pit ang Malacanang. Ako po si Dayo Makalma at magbabalik po tayo sandali lamang. Abay, PJ Romy Barsa, nag-blowout na ba? Ayan, Justice Nancy Palmones. Abay, Justice De Quiroz sa Bong Pascua, ha? Nag-blowout na ba si PJ Mariflora Castillo, ha? Anyway, oras ito nga pala, baka makalimutan natin. Ito mga bongga ang birthday nito, ha? Si Supreme Court Associate Justice Ricky Rosario, ha? Advance happy birthday, Justice Ricky. Ayan, binabati rin ng kapatid, yung aking classmate, ha? Si Ben Rosario, Manila Bulletin. Oras sa CJ Jess Mundo. Alas 8:30. Generica Drugstore. Bayan. Christmas, Sister Nicole, ha? 90 days. 90 days na lang. Aba, kita mo na ng bilis talaga ng panahon, ano, ha? Abay, 3 buwan na lang, ha? Abay, bonus, saka 13-month pay na naman. Sana lahat, marami, ano, ha? May 14, Oy, may 15. Oo, ayan, dito sa atin, balita ko, may 14, 15 ba? Ay, talaga ba? Attorney Renz, ayan, bossing Junique, ha? Oy, Naughty Professor Robert Pua, ha? Ayan, ready mo na pare ko, ha? Ayan, sabi ni Joe May Paroko. Anyway, nasa na si Secretary Cesar Chavez? Sabi ko, isasalang dito, ba't tumakas, ha? Ayan. Abay, kanila, andito ko, sabi niya, mag-CCR lang, bigla nawala, ha? Nagmamadali. Bakit? Manood ng boxing sa Senate? Wala kayo, dami ng mga showbiz. May hearing daw sa Senate kasi budget hearing daw. Budget hearing. Magkano ba ang hiningin budget para sa PCO, ha? Ayan. Presidential Communications Office. Ayan, ano ang latest? Pero teka muna, sabi ni Lola Malu, pakibati daw yung nagpaalmusal ngayon. Aba, dahil may Gracia, ha? Ganun ba? Happy birthday, Gracia Vera Sansano, ba? At aba, sabay ba sila ni June Di Makutak? Happy birthday. Abay, kasabay din nila si Susan. Ayan. Susan. Ayan, Susan Roses Tongko. Ayan. Susan Tongko ng DZRH sa drama. Aba, happy birthday, Susan. Ay at kay Warren Limbo. Abot dami magbe-birthday dito sa atin sa DCRH, MBC. Si Eliasar, akala ko si very merciful, ha? General Guillermo Eliasar. Ayan. Kumusta na kaya yung mama lakay? Oo nga, biglang nawala na. Kumusta ka na, Noble Sir? Hinahanap ka sa Mabuhay Shrine Club. Happy birthday, Eliasar Modesto, Stephanie Rioloxin, Reyna ba? At kay Kuyang Ray Piñesa at Kuyang Renato de la Peña at Kuyang Dr. Bong Lero ng Viluna Medical Center. At siyempre pagbati sa ating mga brethren sa Chodoro Calao Masonic Lodge number 136. Happy birthday din, aba! Birthday din pala ni RD Boyan Ibay ng TESDA Region 2. Maricar Briones na Antipolo City, mula kay Madam Alaysa at kay Kuyang Eric Bright Liwanag ng LTO Alabang, ba? At belated happy birthday kay Jelroy Debesa ng Philippine Coconut Authority. Wala daw blowout, kaya batiin pa natin. Uy, ba? Maganda-ganda ito, Miss Nicole, ha? Ano yun, lakay? Abay, sabi kasi ilang days na lang before October 1, filing ng Certificate of Candidacy. Lakay. Aba, maganda ito, ha? Ayan, exciting! Abay, election fever na. Ayan, Senate slate ng administrasyon. Inaasahang i-anunsyo na ngayong araw. Aba.
di ba may asan yung mga listahan natin na lumabas nung nung una? Ito kaya ay walang pagbabago? Oo nga, laki kasi 'di ba parang hindi pa 'yon confirmed 'di ba daw. Yung listahan na 'yon, parang hindi pa final pala. I'm sorry. Hindi pa daw final. So, yun nga tama 'yung sabi mo Lakay kung yun na rin ba yung same people o hindi. May pagbabago ba? Ayan. Kasi maraming nagtatanong doon. Kasama ba si Senator Amy? Ayan, sa senatorial lineup na administrasyon. Oo, Lakay, pero kahapon. Parang taga-oposisyon. Oo, Lakay, pero kahapon sa press ko ni VP Sara, sinabi niya, wala daw siyang Senate slate. Sabi niya. Ganun ba? Oo, Lakay, doon sa press ko, wala daw siyang Senate slate. Tinanggal siya? Ay, hindi. Ibig sabihin siya, kung mag-e-endorse siya ng wala daw siyang Senate slate. Natanong siya doon sa press con kahapon. Kung ano ho din Senate slate? I mean, kung meron siyang i-endorse ng mga kandidato, wala daw, sabi niya. Si Senator Amy? Wala siyang binanggit Lakay. Sabi niya, hindi, wala. Re-electionist siya eh. Yun ang sabi ng VP Sara sa press con kahapon, Lakay. Si Sara. Si Sara, VP Sara. Akala ko eh. Hindi, alam ko meron eh, ha? Ayan, Senator Bongo. Senator Bongo, kumusta ka na, ha? Itong Senator Bongo, tahimik lang to eh. Pero trabaho ng trabaho lang. Ayan, maganda. Silent worker lang. Ayan, si Senator Bato. Ayan, meron pa kasama sila. Senator Ipe Salvador. Ayan. Philip Salvador. Ayan, Lakay, binalikan ko yung item. Sabi niya, nakafocus ang VP Sara Duterte sa pagdepensa sa Office of the Vice President. Sa ngayon, wala akong Senate slate. Wala akong senators. Yun ang sabi ng VP Sara kahapon. Kasi administration pinag-uusapan natin kanina, pinasok may opposition Sorry Lakay. Anyway, ayan. So, sisipot na sa Senado, ha? Sa budget hearing ng Office of the Vice President, ang Vice President Inday. Tama ba, second gentleman, ha? Very. Ayan, Attorney Man sa Carpio, ha? Kasi at least diyan sa sa Senado ay may mga kakampi. Ayan. Dun sa Kongreso, konti lang ang kakampi nila. Ayan, kaya mukhang mas komportable ang VP Sara sa Senado. Kaya a-attend sa diyan. Anyway, alamin natin ang teka muna. Di ba sabi tatakbo ring senador si Kong Pulong, ha? Ano ba ang addition Attorney Mans? At saka si Basti Mayor, ha? Ang tanong natin dito, Miss Let, ha? Paano ang Manong Johnny? Siya ba ay tatakbo ring senador? Kasama ba sa slate ng administration? Manong Johnny, Lakay? Alam mo na si Manong Johnny kat na may edad na yan kaya gustong-gusto na nga marami. Kasi yun daw mga problema natin. Problema mo, sagot ko. Problema mo, sagot ko. Ayan, gusto rin niya, happy tayong lahat eh. Gusto ko happy ka. Gusto ko happy ka. Gusto ko happy ka. Alamin natin kailan kung makasama sa listahan ng senatorial slate ng administrasyon ang Manong Johnny. Aris number 14, ano ba okasyon ngayon? May convention ba ang Partido Federal? Anyway, pero inasan daw niya anunsyo na ang mga kandidato ng administrasyon. Abay, Apo Secretary Bebot Bello, ayan, kasama ka ba rito? Alam ko, tatakbo rin senador ito, ha? Parang Rolly Francia. Aris number 14, mula sa Malacanang. Let Narciso please come in. Miss Let. Miss Let. Lakay, Nicole. Lakay, ayan. Ayan, go. Malalaman na kung sino ang bubuo sa senatorial lineup ng administrasyon para sa 2025 midterm elections. At inaasahang ipakikilala ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga kandidato sa pagkasenador sa konvensyon ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas na gaganapin dito sa PICC. Gagawin ng Pangulo ang anunsyo 5 araw bago ang pagsisimula ng filing ng Certificate of Candidacy sa darating na Martes, October 1. Ang Alyansa para sa Bagong Pilipinas ay binubuo ng Partido Federal ng Pilipinas, ang Partido ng Pangulo, kasama ang Lakas Christian Muslim Democrats, Nationalist People's Coalition, Nationalist Party at National Unity Party. Una nang inanunsyo ng Lakas CMD
ang re-election bid ni Senator Bong Revilla sa National Convention ng Partido kamakailan. Sa panig ng NP, pinangalanan ang tatlo sa kanilang pambato na sina Deputy Speaker Camille Villar at Senators Amy Marcos at Pia Cayetano. Lakay? Sino pa? Ayan, kaalyado rin ang Nationalist People's Coalition. At dati nababanggit na ang former Senate President Tito Soto, Ping Lacson. Oo, abangan natin, Lakay, kasi si Presidente daw ang mag-a-announce, hindi ako. Pero Miss Let, kahit bilang, patikim lang kasi may mga luwabas na. Sabihin mo na lang kung yes or no. Yes or no at kung may mga bago ba. Baka kasi iba yung sabihin ko dun sa banggitin mga pangalan ni Presidente Lakay. Oo, abangan natin maya-maya. Ang unang pangalan, mukhang pasok na. Yung mga binabanggit ninyo kanina. Ganun ba? Lakay, ang dami na binanggit natin. Oo nga ayan. Pero hindi lahat yung binanggit nyo, Lakay. Bali Miss Let, dun sa unang lumabas na listahan, hindi pala lahat yung mga yon posibleng matawag dito ngayon. Abangan natin. President? Para masaya, asa na yung pinuso natin sa DCRH2 sa yung mga possible candidates para malaman natin kung dito sa mga una ng luwabas, malaman natin kung sino ang malalaglag. Ayan, malalaglag talaga. Para may ibig Lakay. Hanapin ko ngayon, medyo matagal na nagawa yun, Lakay. Sa ilalim na yun. RHC TV, meron ba dyan? Pinost na natin dito sa sa DCRH yung possible senatorial lineup ng administrasyon. Kasi si Senator Tul Tolentino, nakasama rin. Abay si DILG Senator Benhur Abalos, di ba? Lakay. At sanayin daw kasi ganun ba yun? Ayan, di ko na makita ayan. Hinahanap ko tuloy. Maluasan ba yung yung listahan mo ng mga possible candidates ng administrasyon sa pagkasenadora? Anyway, Actually, Lakay, yung mga, siguro mga 2 o 3 pangalan na lang yung bago dito na hindi lumutang. Pero the rest ay mga kilala nyo na. Ayan. Oo nga ayan. Isa-isahin natin. Ayan. Ito, Lakay, ang bilis ni Yuel Reyes. Asan? So, basa. Yung initial na dito lumabas noon, si boxing champ Manny Pacquiao. Oo nga pala, si Idol, si Kuyang Manny, kumusta ka na? Di ka na nagpaparamdam. Oo nga. Yung nga, Lakay, nabanggit mo, si DLG Secretary Benhur Abalos. Ayan. Isa-isa mo nga, Nicole. Ayan. Si Senator Francis Tolentino. Number 1. Ayan. At tulaki natin in particular order. Sige, basa. Sunod, si Senator Bong Revilla, si Congressman Erwin Tulfo. Si dating Senate President Tito Soto, si dating Senator Ping Lacson, si Senator Lito Lapid. Si Lito, lapid kasama sa administrasyon. Si Mayora Abby Binay. Oo nga pala yung binanggit kanina, si Senator Pia Cayetano, Amy Marcos at Camille Villar. Teka muna, re-electionist ba si Senator Pia? Nandito Lakay dun sa unang nabanggit yung kanyang pangalan Pia Cayetano. Kasama siya Lakay sa binanggit ng NP dun sa kanilang convention. Sa pakikipag-alyansa dun sa partido ni Presidente. So 12 na ba yung binanggit mo? 3, 7. Si Camille Villar, di mo binanggit? Binanggit ko Lakay. Ganun ba? Ayan, 12 to Lakay. 12 na yan. Tingnan natin kung sino ang malalaglag dyan at kung sino isisingit. Dadagdag. So, anong oras darating ang Pangulong Marcos dito sa convention ba ito, Miss Let? Alyansa para sa Bagong Pilipinas? Lakay, convention yan ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas. Ginaganap nga dito sa PICC, kaya natatanong ko yung Chubibo sa City Hall mo, Lakay. Oo nga, nakita ko yung kulay dito. Nawala ang isang kulay. Red, white, and blue na lang ito. Wala na yung berde, wala na yung green. Ayan. Okay, so
Sandali lamang. Sige, Miss Let, nasa linya natin ang Secretary General ng Partido Federal, si Apo General Thompson Carbin Paltic Lanchon. Ayan. Okay. Balik sa inyo, Lakay at Teka muna. Nicole. Anong oras sisimulan yan? Anong oras inaasahan ng Presidente dyan sa PICC? Alas 10, Lakay. Alas 10 ngayong umaga. Alas 10. Okay, sige. Okay, maraming salamat, Miss Let. Balik sa inyo, Lakay at Nicole. Mayor siya ng Star City. Deo Macal. Tinatanong ko anong partido ko, ha? Ayan. Lakay, sino bang Sino bang mga konsehal mo, Lakay? Basta ang partido ko, independent kami. Nasa ating linya ang Secretary General ng Partido Federal ng Pilipinas. At ngayon, bagong appoint bilang chairman ng BCDA, Bases Conversion Development Authority, Retired General Thompson Carbin Paltic AK-47 Lanchon. General Lanchon, sir, magandang umaga po sa inyo na imbang bigat, Apo General, Apo Secretary, sir. Naimbang bigat yo, Apo Deo, kumusta kayo? Sikati, kumusta aming harot? Alamin namin sa iyo kung nandiyan ka ba sa PICC mamaya? At alam mo na ba kung ano yung final list ng mga senatorial candidates ng administrasyon? Apo Deo, nandito na pa ako sa PICC, ano po? Early bird. Ating mahal na Pangulo, ang ating alliance campaign manager, si Congressman Toby Tiangco kasi. Baka i-announce po nila kung ano po yung napipintong mga kasama po sa ating kakandidato sa senatorial lineup. Hindi lang po senatorial lineup. At nagkakaroon po ng pagpupulong po dyan kung sino po rin yung mga pipisil na pipintong kakandidato mga gobernador sa iba't ibang lalawigan ng ating bansa, congressman at city mayor or city centers. Ayan na. Ngayon, magaganap po yung convention ng apat na magkaka-alyansa tungo sa bagong Pilipinas, ang lakas. Siyempre ang dominant party po, ang Partido Federal ng Pilipinas, ang CMD ni Speaker Martin Valdez, ang NPC sa panguno po ni Tito Sen, Tito Sen, at ang NUP naman sa panguno ni dating DFD Secretary Ronnie Puno, at sa NP po naman ang sina Senator Mark Villar. Ayan. Ano ang nangyari, General Lanchon, sir? Di ba may usapan din na parang ang Liberal Party ni Senator Kiko Pangilinan ay sasama rin sa alyansa? Bakit hindi natuloy, Apo General, sir? Nung una po, nung may mapahiwatig, nung una po ay hindi na po nasundan ata yun ang follow-up po nila. Ngunit hindi ko po alam kung ano pong naging situation na po doon. Ayan. So yung mga nabanggit mong partido, yung kanilang mga kinatawan doon 100% na bang kasama sa line-up ng administrasyon, Apo General, sir? Tama po yun. At ang napahiwatig mo nating sa lakas MCMD, ang kanilang unang pinabahagi ay ang re-electionist nilang si Senator Ramon Revilla. Si birthday boy. Ayan, nandun ka ba sa birthday party niya kagabi? Wala po. Kailangan Pangulo. Ayan. So, sa NPC, ayan, sigurado ang Senator Tito Sen. Sino pa ang kasama niya doon? Si re-electionist po si Senator Lito Lapid. NPC ba si Senator Lito Lapid? Apo. Si Supremo. So, dalawa sila sa NPC. Yan po ang napipisi pong nabibahagi. Sa lakas CMD, si Senator Bongla, mag-isa lang? Yan po ang pinabahagi ni Speaker Martin Romualdez po. Yung pong, ano ba yung, si Mayor Nancy Binay. Di ba? Last term na po siya. Ang sumampi po sa NPC, ang mayor pa ng Makati, si Mayor Abby Binay po ata yun. So, kasama rin sa line-up?
Baka po, yung pong kanilang Senator Soto. Si Senator Manny Pacquiao. Wala pa mong pahiwatig. Sa amin po. Ganun ba? Sa aming Partido Federal, si Secretary Benhar Abalos po sa amin. Secretary Benhar Abalos. So si Senator Manny hindi pa definite pala, hindi ba nagpahiwatig na sasama sa administrasyon? Kausap po niya ating mahal na Pangulo Ganun. Sila nag-usap pa. Opo. Si Senator Tolentino. Siya naman po, nung kami nagpulong ko kasama si Governor Tamayo at si aming General Counsel, si Antonio Briones, dinner po kami. Nung una, sabi niya, siya po nagbigay ng courtesy resignation na po sa PDP lang. Si Manang Aimee, ayan, baka mamaya ilaglag nyo pa kasi parang oposisyon daw, hindi naman parang taga-administrasyon. Si Senator Aimee kasama. Opo. Siyempre, Po kapatid. yun, dahil re-electionist din po si Madam Aimee po. Ayan, so halos kompleto na pala pero si Senator Manny hindi pa pala definite. So anyway, dahil ewan ko, may mga pahiwatig na kakapiyo sa kasi yung kapatid po niya, yung governor ng Sarangani po, si Ruel, member po ng Partido Federal po yun. Ayun naman pala Kausap niyo si Congressman Ruel? Si Ruel po. Anong sabi niya kay Kuya? Kung ano nga po, sa NUP wala ko silang kandidato for congressman lang po sila. Ganun ba? Oo. Anyway, teka muna, Apo General Tom Lanchon, sir, bilang Secretary General ng Partido Federal. Paano po sa local yan? Ayan, ang dami yung magkakaalyansa. Ayan, paano kung sa isang probinsya o isang distrito maglaban-laban yung taga Partido Federal, taga NPC, taga Lakas CMD, anong istandang administrasyon dyan? Zona libre ba yan pagka ganyan na? Po, meron arbitration committee ng bawat hanay at pag-usapan po yun para ma-resolve po yung mga areas of concern na tinatawag namin. At kung maaari po lang, ang tagubilin natin mga Pangulo, iwasan natin yung zona libre. Iwasan ang zona libre? Oo, kasi kung maaari po. Yun po lang tagubilin. Dapat coordinate natin, iwasan yan. For unity nga po kailangan magkakasama po tayo. Ayan, naku, nabanggit mo yung for unity. Si Senator, si Vice President Inday, ayan, hindi ba isasama kasi parang gusto rin tumakbong senador. Wala po akong informasyon. Kasi mga political strategy, sabi daw kailangan tumakbong ngayon may binabalak siya impeach. Kung tatakbo siyang senador, hindi siya may impeach. Ayan. Ayan. At pagka natalo siya, pwede pang balik ng Vice President. Tama po ba? Ganun ba yun, Apo General, sir? Yun naman po. May mabuhay naman ng mga political parties po yan. Sila naman po, they have to determine their own political future. Ayan. Okay, isa na lang, Apo General, bilang bagong appoint na Chairman, President, CEO ng BCD. Chairman po ng BCDA. Ayan. So ano po ang inyong pagbabagong gagawin naman bilang Chairman ng BCDA sa inyong departamento? Tanggapan na Lanchon, sir, Chairman. Panabago na namang challenge po natin, Apo Geo, dahil dito naman po investments po ang kailangan. Yung mga aking marching order sa ating mahal na Pangulong BBM, kung kami nagpulong, paayusin niya at atin pa marami mga investors at sinimulan ko na po yun. Nauna po doon nag-call ang ambassador ng Malaysia. Alik. Ang susunod po mag-call ay yung mga Chamber of Commerce naman ng Saudi Arabia. Pati ang ambassador ng Taiwan. Ayan. Okay, yan ang kailangan natin na Apo. Ayan, investment, negosyo. Ayan, para lalo umangat ating ekonomiya na, sir.
Opo, yung pong tagubili natin, mahal na Pangulong BP. Okay, thank you very much, Chairman Tom Lanchon, sir, Secgen ng Partido Federal. Good morning and good luck sa inyong bagong trabaho dyan sa BCDA. Thank you and good morning na yung magabigat, po. Kaya po, mabuhay po ang inyong program. Mabuhay po kayo. Mahabigan ang Secretary General ng Partido Federal at bagong appoint na Chairman ng BCDA, General Tom Lanchon. Hindi bawal mangarap ang mahirap, basta't maaabot ito sa malinis na paraan. Alamin mo natin, Miss Nicole, ang report ni Boy Gonzales. Ito na, lakay 3 babaeng abogado inirekomenda na ng Judicial and Bar Council bilang kapalit ng nagretirong Special Prosecutor. Ibalita mo yung Arch 29, Boy Gonzales. Boy G. Nawala si Boy G. Ayan, napabilang na yata dun nakibirthday yata kay si Justice Ricky Rosario, ha? Babalikan natin ang mga reports at kayo ba mga kuya, mga misis, naku, mga lolo, mga lola, ha? May problema po ba kayo sa blood sugar level po ninyo, ha? Kayo po ba ay ihi ng ihi? Uhawin? Pumapayat? Naku, si Alice Go, pumapayat daw, Miss Nicole, ha? At ikaw, ayan, pumapayat na rin ba? Ayan. Tumataba nga. At kayo ba ay laging gutom? Abay, maaring diabetes na po yan. Baka mauwi po sa sakit sa puso, kaya ingat po, ha? Stroke, kidney failure, at pagkabulag kapag ito ay napabayaan. Siyempre, para makaiwas, abay dapat ay mag-exercise lagi, ha? At kailangan ang tamang pagkain. Pwede mo ring samahan ng Cogent DB Plus araw-araw. Abay, sabi ni Professor Boy Benessa, ang Cogent DB Plus ay isang herbal supplement na sumusuporta para mapanatili ang magandang kalusugan at normal na blood sugar. Sa Cogent DB Plus, with the power of 9 herbs in one capsule, mas malakas ang laban mo. Ang Cogent DB Plus, yan po ay mabibili sa Mercury Drug at Watson's drugstores nationwide. At available din online sa Shopee at Lazada. Mahalagang paalala ng Cogent DB Plus, ito ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Daming bayan. Standby Boy Gonzales, standby Raymond at Paz mula sa Senado, standby man ang Milky Rigon mula sa Kongreso, ha? O nga pala, last din na pala ng, kailan ba ang last din ng session na? Bakasyon na naman sila, Miss Nicole, ha? Recess na naman. At yung mga magbabakas yung congressman, ha? Ingat, ha? Pagkabibili kayo ng relong Patek Philippe, ha? Huwag pupunta sa Barcelona, ha? Ayan, marami snatcher doon. Baka magay kay Congressman Peter. Oy! Baka mga kay Congressman, ha? Ayan. Buti kung galante ang kasama yung kontraktor. Ayan. Papalitan kung yan ay na-snatch. Okay, sasabihin ko sana, gamitin ang pagkakataon ng mga congressman na magpahinga. Ayan. Mula sa init ng ulo. Baka magpahinga sa abroad, magpalamig-lamig doon, ha? Ayan. Kasi lakay parang naging boxing ring na. Daming galit nitong mga nakaraan. Daming bayan. Oras, Sister Nicole. Ang oras lakay 9:04 ng umaga. This time check is brought to you by AC. Nicole. Ang oras lakay 9:11 ng umaga. Ay, good morning, Kuyang Robin Go, ating Christine. Mr. Michael is my guy. Abay, kumusta po kayo, ha? Ayan. Gusto mong konting chika bago yung report ni Erica Dastas. Ayan. Kaya talaga. Ayun daw alyansa sa alyansa sa Bagong Pilipinas. Ayan, ang dapat daw tawag doon. Partido Chapsuy. Uy, grabe naman. Ayan. Gandang umaga. Ayan, good morning. Ayan, Partido Chapsuy, ha? Meron tayong mga segment dito na nasa break time, chapsuy na mga balita. Pero ang naniwala ka ba, Sister Nicole, na ang mga doktor ba ay Dr. Alan Racho, ha?
Ang mga doktor ba ay sweet lover ba? Yan. Ganun, lakay. Siguro tanong natin si Dr. Tony Liachon. Akala ko si Dr. Noel Laksamana. Dr. Tony, magandang umaga. Dr. Noel Laksamana, idol, morning. Ayan. Kasi hindi masyadong lobas yung yung issue kay Chris Aquino. Andito na pala siya, nakabalik na pala ng Pilipinas. Ganun lakay. Kasi ang huling update, pauwi pa lang siya. At mukhang alaga ng kanyang lover boy na Doctor of Medicine. Wala na yung dati, lakay. Wala na, doktor na. Vice Governor Lebiste, anyari. At Secretary Sarmiento, ayan. Ang latest daw ngayon na kaun ni Chris Aquino, mga marites ba? Sabay hindi marites, so maricon na ito. Kasi mga lalaki. Hindi, confirm, Mariconfirm. Ayan. Nakay, mas millennial ka pa sa akin. Sabi ng mga reporters natin, si Mordi Alion tsaka si Gorgie Rula. Ano daw lakay? Ang boyfriend ni Chris ay si Dr. Michael Padlan ng Makati Medical Center. Balita ng ating mga marites nandyan sa Makati Med ang Christian na ginagamot. Pero ito ang hindi marites ito, maricon ito. Ayan. Nagsalita na po mabigan. Ayan, actually na-interview ni Kong Angelo Palmones. Si dating PNP Chief Benjamin Acorda. At ang sabi ng General Benjamin Acorda, malinis ang kanyang konsyensya at siya ay willing na humarap sa investigasyon sa Senado. Ayan. Ang sabi niya, I did not accept money from Alice Guo. Ayan. At ang sabi ng retired general, ayan ang PNP, dating PNP chief, my conscience is clear and he never enriched himself through money from Pogo. Morning, Apo General Benji Acorda. Samantala, ito na ha. Ayan, si Eric Dastas, ano yung report niya? Ayan, yung basketball player na wala na sa JRU, graduate na sa Jose Rizal University. Nasa Northport pala siya. Batampier. Ayan. Lakay, balikan lang natin kasi itong report ni Eric Dastas. Kung yung pong naaalala, itong si John Amores, yung manlalaro ng JRU dati, nananapak ng kanyang kalaban na taga College of St. Benilde. So siya ay inexpel dun sa JRU. Sa JRU, pati dun sa team. So ngayon, ito na nga yung report lakay ni Eric Dastas. Itong same person na si John Amores ay namaril naman ng kapwa PBA player dyan sa Lumban, Laguna. Masara ulo pala to, ha? Alamin natin ang latest mula kay Eric Dastas. Dahil kasama si Police Major Bob Louis Cruz, ang police chief ng Lumban, Laguna. Arrest number 20, Eric Dastas, please come in. 20 ba? 30, ayan. 30, ayan. Okay. 30. Mayor Miss Nicola, sumuko na nga kaninang madaling araw sa mga otoridad ang PBA player na si John Amores matapos nga itong mamaril na kapwa basketball player sa Lumban, Laguna. Nagugat ang pamamaril matapos nga magkainitan si Amores at ang biktimang si Lick Calda matapos magdaro ng basketball sa may barangay Salak sa Lumban, Laguna. At live na tayo ngayon sa Police Major Bob Cadiz Ordes ng Chief of Police Cadiz Cruz. Lumban. Ordis, Police Major. PNPA Class 2 2015 ito, Mayor. At batang-bata itong Chief of Police ng Lumban. Chief of Police, Hepe, live tayo sa DCRH si Deo Macalma and Nicole Lopez. At alamin lang natin na paano na ninyo napasuko itong si Amores matapos nga itong mamaril doon sa kanyang kalaro kahapon dyan sa Lumban, Laguna. Magandang umaga po sa mga nakikinig.
Regarding po dito, sir, sa ating shooting incident na nangyari kahapon sa Barangay Maytalang 1, around 6 p.m., nagkaroon po tayo ng shooting incident na ang involved po ay si Jan Amores, na isang PBA player. So nagsimula po itong kanilang away sa pagdayo sa basketball na may tawag na hindi nagkaintindihan, tawag sa basketball. So nagkaroon po sila ng away dun sa Barangay Salak, then inabot po sila. Nag-aabutan po dun sa Barangay Maytalang 1. So magkaibang barangay po itong pinangyarihan ng basketball at nung ating shooting incident. So nung nag-abot po sila sa Barangay Maytalang 1, may dala na po baril si Mr. Jan Amores. Sa pagbaba niya po ng motorsiklo, ay agad niya pong pinaputukan itong ating victim. So, Hepe, parang dalawang insidente pala to. Parang ang nangyari, nung una, doon muna sa Barangay Salak, and then nagkaroon na sila nakalayo na sila, or napayapa na yung kanilang yes, sir. o yung pagsusutukan. Meron po, sir, ng kaunting altercation dun sa basketball game mismo. Then hiwalay naman po ang dalawang partido at naghamunan lang po ng suntukan. Then dun nga po sila along the National Highway of Lumban. Dun po sila nagpang-abot uli at yun nga po may dala na at may dala ng baril at pinaputukan na po kagad dito ng ating Major Ordiz, sir. Ayan, kumusta po yung biktima, Major? Ano ang tama ng victim? Yun nga po, sir. Fortunately naman, sir, walang tama itong victim at wala rin pong ibang nadamay sa paligid. Wala naman pong tama itong ating victim. Baka tinakot lang. Sir, ay attempted murder, sir. Baka tinakot lang, Major. Talagang sinadyang hindi tamaan. Yes, sir. Posible. Tinitingnan din po natin yun, sir. Ayan. So, sino po yung yung binaril, Major? Ito po, sir, binaril. Kalaro niya rin po sa basketball. Linawin ko lang po, sir, kasi parang nasabi kanina na PBA player. Naglalaro lang din po ito sa dito po sa Lumban. Hindi po siya PBA player din. So, si Mr. Lee Kakalda, taga Barangay Maytalang 1, sir. Mr. Lee Kakalda. Ayan, Kakalda. Ano rin po siya, sir? Sila po ang magkakalaro dun sa Barangay Salak. Ayan, magkakababayan ba ang mga to? Taga Lumban ba itong si Jan Amores? Si Amores po ay taga Pagsanhan, yung katabing bayan. Magka-probinsya. Ayan, ibang bayan. Oo. Yes, pero po ang nangyari po ay dumayo yung grupo ni Amores dito sa Lumban. Major Ordiz, may nakita na po ba kayo sa investigasyon nyo so far kung paano or bakit nagkaroon ng baril itong si Jan Amores? Yun, ma'am, yun pa po ang isa nating tinatrabaho ngayon kung saan po nanggaling yung baril na ginamit. Pero pag suko po kagabi kaninang madaling araw ni Amores, ay tinapon niya na raw po ang baril. So wala siyang dalang baril, Major? Wala po, Mayor, wala po. Pero walang po magkapatid. Pero ano daw yung baril niyang ginamit sa pagbaril dito kay Lee Kakalda? Baser dun sa sa ammunition na na-recover namin. Ay ammunition po ito ng 357 Magnum. Wow, 357 Magnum, ha? Ano yan? Parang revolver. Nakapagtataka yun, paano siya naka-acquire ng ganong baril? Ayan. Po ang isang tinatrabaho pa po natin. Mabigat yun. Tsaka malakas ang recall nyo, kaya siguro hindi tinamaan itong si Kakalda. Anyway, so nakulong po sa inyo. Naman po, sir, sa shooting na yun, sir, isa lang ang pumutok. Then yung ibang bala po ay pumalya na. Nag-jam or CCTV footage. Yung unang putok lang po ang talagang pumutok. Tapos yung iba, sir, ay pinipilit na lang kalabitin pero hindi na po pumuputok. So kinalabit pa rin yung baril pero hindi na pumutok, Major. May luma na. So ibig sabihin po yun dun, sir, sa ating footage. Kung gano'n, kung sunod-sunod ang pagkalabit na ng gatilyo, ibig sabihin may intensyon siyang patayin itong si Kakalda.
Yun po sir ang ating titingnan pa sa ating pag-iimbestiga. Nakakulong ngayon dyan sa inyo sir si John Amores sa Lumban Police Station. Yes sir, nandito po sa ating custodial facility. At anong sabi niya? Di ba siya nagsisisi sa ginawa niya? Drinag-test niya ba siya? Himas-masa na ba siya? Ibigay talaga sir ng mga statement about dun sa nangyari sir. Yung attorney na lang daw po niya sir ang kakausap. Drinag-test na po ba siya, Major? Wala po sa procedure natin sir. Ganun ba? Mga ganitong insidente sir. Okay, Major Ordisa, maraming salamat. Okay, Eric, thank you. Mayor, tanungin ko lang po si Hepe kung ito po si Amores ay dumaan na po sa parapentes, kung nag-positive po siya doon sa gunpowder na ginamit niya po yung baril. Wala pa pong parapin na ginagawa sir. Pero kamo, kita... Wala pa po, maya-maya po. Kita na sa CCTV. Oo. Yes, sir. Oo, may CCTV naman eh. Okay. Mayroong nakuhanan ito, Mayor. Okay nga ron. Okay, ayos. At identified naman po sa mga victim at witness natin. Okay, maraming salamat Major Ordes at pinaulakan mo ang aming pag-interview sa iyo. At ngayon nga ay Mayor ay patuloy itong bibigay ng booking o dito sa naturang suspect na si Amores matapos nga itong mamaril kahapon sa kanyang kalaro na sa may bahagi ng Lumban at ngayon ay siya ay nakakulong na dito nga sa Lumban facility sa lalawigan ng Laguna. Back to you, Mayor and Mr. Cole. Maraming salamat Eric Dastas at Police Major Bob Louis Ordiz, ang Police Chief ng Lumban, Laguna. Ayan, abay 357 nag-jump. Lakay kung ating matatandaan nag-post ito si John Amores way back 2022 na siya ay pinadalhan ng sulat ni VP Sara Duterte na ang sabi niya ay ipapa-frame ko to as remembrance. Sabi niya, nakapost dun sa Instagram ni John Amores noong 2022, ang sabi ni VP Sara, you have a friend from the office of the Vice President. BFF sila. Ayan. Dati yun noong 2022 lang. 2022. Anyway, talagang ganyan. Kaya minsan ingat talaga sa, kaya lang ang hirap din Pagka maraming nagpapa-selfie, delikado rin pala yan. Kaya nga, Katulad si Secretary Boying Rimulya, Diyos ko. Magpapa-selfie, pumunta pa sa DOJ, may dalang baril. Yung para sinibak na empleyado ng Bureau of Immigration. Ayun, inaresto, nahulihan din ng baril. Kaya nga sabi ni Senator Bato kahapon, nilipensa niya lakay si General Acorda. Sabi niya, anyone can take pictures with us. Sabi ni Senator Bato parang si General Acorda. Ayan. Pero kaya lang, paano ka mag-iingat dyan minsan hindi ka na makatanggi, baka sabihin suplado naman ito, selfie lang. Lakay, ang hirap diba lakay si kahit si Pangulong Bongbong Marcos nga diba nagkaroon ng issue nun kasi may picture sila ni Alice Guo. Si Senator Amy. Ang dami kaya. Ayan. Si Senator Nele de Lima, diba ginawa pang evidence against sa kanya nung may nakipag-selfie sa kanya dun sa Baguio City, diba? Ayan. Ay talaga, ingat talaga. Anyway, batiin na natin happy birthday si retired General Most Worshipful Sunny Rason. At mga brethren sa mga hampas lupa diyan, adik ng golf. sa mga golfers diyan, ayan, merong golf tournament for a cause. Ayan, fundraising po ito ng Cosmos Lads. Ayan, Sunny Rason, Most Worshipful Sunny Rason and Cosmos Lads Golf Classic Tournament September 27. Bukas na sa Camp Aguinaldo Golf Course. Tee-off is 6:30. Ayan, ang lahat po ay inimbitahan, sabi ni Worshipful Master Jess Bulan ng Cosmos Lads. At happy anniversary nga pala sa Toyota Alabang. Ayan, celebration nila sa Sabado. Ayan, happy 37th anniversary kina Mr. Cesar Lee, Michael Lee, ayan, Joanna Lee, Celine Lee, Baby Lee, at lahat ng mga Bruce Lee. Ayan, Cedric Lee. Iba na yung lakay. Iba na pala yan. Sandali lamang at meron tayong report mula kay Edniel.
Ika-3 nationwide simultaneous earthquake drill. Umarangkada na o nga, nagkakalimutan na may earthquake drill pala ngayon. Papanon kagabi lakay Mindoro sa may Oriental Mindoro, o yata yun. 4.6 medyo may. Ayan, sandali lang mga Vala Gonzales. Unahin natin ang report ni Edniel Parosa sa earthquake drill. Pero sa mga mahilig po ng ginto, nag-i-invest sa ginto, dito sa report mamaya ni Nicole, ang Bangko Sentral ng Pilipinas nagbebenta ng gold. Dumipensa na kasi lalaki. Ganun ba? Abay, nagbebenta na ba? Magkano ba ang gold sa Bangko Sentral? Abangan mamaya lang. Ayan, bare-bareta ba yan? Abay, baka pakiwan ni Manong Chabit Singson yan. Ayan, Apo Chabit, good morning Apo. O nga pala, Apo General Tom Lanchon, di mo binanggit na makasama ba si Manong Chabit sa sa Partido Chapsoy? Alyansa para sa Bagong Pilipinas? O nga, kaalyado nito si Chabit Singson, Ilocano or DJ Manger. Aris number 52, Edniel Parosa, kumusta ang earthquake drill? Edniel. Lakay at Sister Nicole, ganap na alas 9 ngayong umaga, isinagawa ang ceremonial pressing of the button dito sa isang hotel sa Capitolio, Pasig City. Putyap ng sabayang duck, cover and hold ng iba't ibang government offices at institusyon sa buong bansa. Ito na nga ang ikatlong simultaneous nationwide earthquake drill ngayong taon na pinangungunahan ng Office of Civil Defense kasama ng Metropolitan Manila Development Authority at ng Department of Social Welfare and Development. Ayon sa OCD, sentro nitong bersyon ng drill ngayong araw ang pag-aaral sa harmonized kung tawagin na contingency plan sakaling tumama ang The Big One. Oras kasing mangyaring magnitude 7.2 na lindol dito sa West Valley Fault. Planong gamitin ang pamahalaan ng disaster at LGU offices sa gitnang Luzon at Calabarzon para maging agarang pag-alalay o resback ng Metro Manila. Pagdaya ni OCD Administrator Ariel Nepomuceno, nasa 30,000 individual ang maaaring masawi sa pinangangambahang trahedya. Sa ngayon, dito sa ating kinaroroonan sa Pasig City, pagtapos ng duck cover and hold, ay hindi na pinababa pa itong mga lumahok sa ceremonial earthquake drill habang inaasahan natin sa iba't ibang offices gaya ng mga LGU sa Metro Manila at mga eskwelahan ay isinagawa itong duck cover hold at evacuate sa kanilang sari-sariling earthquake drills. Ito si Edniel Porro. Nagulat para sa DZRH. Yes, okay. Nasaan si Defense Secretary Gibo Chodoro at saka si AFP Chief General Romeo Browner? Di ba sila namili ng ng mga fighter jet ng Sweden diyan sa World Trade Center kahapon? Ayan, nadadaanan ko araw-araw yan Ayan, mga tangke, mga armored cars. Ayan, aba ito pala ay ang tawag ito, Asian Defense and Security Exhibition. ADAS yan, lakay. Ano na? ADAS. Ayan. Ito ba ADAS? Ayan, tama Asian Defense and Security Exhibition. Di ba namili sina Secretary Gibo at saka si General Browner? At Air Force. Ayan, mga taga-Air Force. Lakay, tama kayo. Yung ADAS na yan ay hanggang September 27 bukas. Nandiyan yung iba't ibang mga replika ng assets ng iba't ibang bansa sa isang exhibit nga dito sa may Pasay City. Kahapon lakay nandyan sila, sila Defense Secretary Gibo at Chief of Staff General Romeo Browner Jr. At sinabi nga nitong dalawang top official ng bansa na mayroon tayong plano, hindi lamang yung mga fighter jet of course, pero mayroon tayong planong magkaroon din ng yung mga malalaking weapon system kagaya ng Typhoon missile na nandito na nga sa Pilipinas sa ngayon. Ang binabanggit ng kalihim ng Kagawaran Tanggulang Pambansa ay hindi dapat silipin ng ibang bansa yung pagpapalakas ng depensa ng Pilipinas habang si General Browner Lakay ay informally ay nag-express na siya sa US na sana ay mag-stay dito sa bansa yung US Typhoon missile na nandyan ngayon somewhere sa Northern Luzon kaugnay nung isinagawang exercise lakay ng Army ng Pilipinas at US. Iniwan yata doon sa Cagayan at saka doon sa Batanes. Doon sa mga EDCA sites. Ayan. Anyway, maganda itong fighter jet na made in Sweden. Baka ang makina ito ay Volvo.
Anyway. May binabanggit lang kay si Secretary Gibos sa budget hearing. Ang Pilipinas at lakay kung tutuusin ang kulang natin ay mahigit 30 multi-role fighter jets. Yan na sana ang gusto ni Secretary Gibo, kaya lang mukhang nagkaroon ng budget cut at hindi makikita o hindi maasam at least asap na Pilipinas itong higit 30 na multi-role fighter jets na sana ay paglalaanan ng pondo natin sa modernization. Ayan, sana buhay yung Blue Diamond noong panahon ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Ang dami natin mga air assets nung araw, fighter jets, dami-dami. Ang gagaling ng mga piloto natin. Yung isa, taga-pinili pa. General Rolando Especia kasi manong General Colonel, Colonel Stanley Pagdilaw. Ayan, kailangan natin ng mga ganyan. Okay, maraming salamat, Edniel. Balik sa inyo, Lakay at Sister Nicole. Maraming salamat, Edniel Parrosa. Daming bayan. Isa pang report, kay Val. Ito, Lakay, mukhang sunod-sunod na to, tungkol pa rin sa nationwide simultaneous earthquake drill. Ito naman mga empleyado at mga taga Quezon City Hall. Ayan. Na nakiisa dito nga sa earthquake drill. RH5, Val Gonzales. Val. Nicole at Mayor, pagsapit ng alas 9 ngayong umaga, ay sabay-sabay na nagdak-cover and hold ng mga taong nasa loob ng compound ng Quezon City Hall. Ito'y dahil sa narinig ang malakas na alarma na nagbibigay hudyat ng pagkakaroon ng isang malakas na lindol. Ang mga empleyado ng lokal na pamanunsod na nasa loob ng kanilang mga opisina ay isa-isang naglabasan. Maging ang mga nasa pinakamataas na bahagi ng Quezon City Hall ay kasama rin sa mga nagsipagbabaan. Ang eksena na nakita ay bahagi ng ikatlong pagkakataon ngayong taon na nationwide simultaneous earthquake drill and said automatikong nagtungo sa mga designated evacuation area sa mga empleyado para sa proper accounting sa bilang ng mga personnel. Agad naman nagsagawa ng rapid disaster assessment ng disaster action team sa pangunguna ng QCDRNO para alamin kung gaano malawak ang pinsala ng kunwari ay 7.2 magnitude na lindol. Batay sa pag-aaral, nasa 37,000 bilang ng katao ang mamamatay at aabot sa 2.4 trillion pesos na halaga ng damage sa mga gusali dito sa Metro Manila ang masisira sa sandaling gumalaw ang West Valley Marikina Fault Line. Ako si Val Gonzales, DCRH, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Val Gonzales. Samantalang 3 abogada inirekomenda na ng Judicial and Bar Council bilang kapalit ng nagretirong Special Prosecutor. Sino ba ang nagretire na Special Prosecutor, Boy? Aris number 29, Boy G. Boy Gonzales, please come in. Boy. Lakay, Nicole, ipinadala na ng Judicial and Bar Council sa Malacanang ang 3 nominado bilang kapalit ng nagretirong si Special Prosecutor Edilberto Sandoval. Ayon sa JBC, ipapaubay na nila kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagpili kung sino ang ipapalit kay Sandoval. Kabilang sa mga napasama sa shortlist ay sina Prosecutor Cathy Diaz Cardino, Retired Court of Appeals Presiding Justice Mariflora Pusalan Castillo at Makati Regional Trial Court Judge Carla Regina Valera Chua. Ang Office of the Special Prosecutor ay nasa ilalim Lakay ng Office of the Ombudsman. Ang pangunahing trabaho nito ay magsagawa ng mga preliminary investigation sa lahat ng kaso na sakop naman ng Sandigan Bayan. Samantala, Lakay, dito rin sa Manila Police District, nasagawa rin ng earthquake drill dahil sa ngayong oras, alas 9 ng umaga, nagsimula na maglabasan yung mga pulis na nasa loob ng headquarters ng MPD. At ang senaryo nila rito ay yung dabiguan, sakaling dumating ang dabiguan at kompleto ang kanilang mga kagamitan at kapag nakalabas na ang mga empleyado, counting sila, baka naiwan sa loob ng gusali. Ayon kay Police Major Philip Ines, ang tagapagsalita ng Manila Police District, ay madalas nilang gawin yung senaryo ng earthquake drill, ang senaryo ng dabiguan dahil sa walang nakakalang kung kailan darating ang dabiguan. Ito si Boy Gonzales para sa DCRH
Sandali, yung mundik ding sapakan dyan sa konseho ng Manila kahapon, abay na ipasabay yung budget na 25 billion o hindi? Wala ba sugatan dyan? Wala rin masugatan nga. Alam lang, lakay pangalawang tulakan lang. Na yan, lakay pangalawang beses na yan. Nung nakaraan din, nung tanggalan ng mga committee, yung kampo ni ng mga councilor na Pro Yorme at saka Pro Mayor Hani. Oo, lakay. Tapos, doon na nagsimula yan, gitgitan. Nagkaroon pa nga ng tulakan. Ngayon, nung sa araw ng Martes, nagkaroon na naman ng tungkol naman sa budget para sa darating na sa 2025 budget ng LGU. Wala naman lakay, puro lang tawag doon, parang ambaan. Ambaan lang. Okay, ambaan lang. Okay. Parang nangyari sa Senado, ganun din lakay dito sa pero lakay, ang nauna ay City Council, yung mga konsehal. Philip Lacuna at konsehal Joel Villanueva. Kano ni Senator Joel Villanueva ito ng Bulacan ng kapangalan lang. Kapangalan lang, kaya yung kanyang pangalan nilalagyan niya ng JTB kasi baka mapagkamalasang Senador Joel Villanueva. Ayaw niya mapagkamalasang Senador. Okay nga Rod. Yan lakay, yan ang sitwasyon dito sa headquarters sa Manila Police District. Ito si Boy Gonzales para sa DCRX, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Boy G. Konsehal Boy Gonzales. Hindi ko nga alam lakay saang channel na ako manonood. Ganun ba? At speaking of Joel Villanueva, batiin natin sina Senator Joel Villanueva at Brother Eddie Villanueva sa kanilang 46 founding anniversary ng Jesus is Lord Church Worldwide. Ayan. Oy, Senator Joel, kumusta ka na, ha? Abay, nung tumatakbo ito, nagtitimpla ng kape pa rito sa atin. May mga bari. Nalala ko Di ba, nung nag-test na siya, yan tapos sumakbong senador, ha? Pinagtitimpla tayo ng kape rito na, namimiss natin yun. Anyway, happy anniversary, Senator Joel at Brother Eddie Villanueva ng Jesus is Lord Movement. Standby Raymond Dadpaas, standby man ng Milky Rigunan. Si Senate President Chis Di Butler Escudero, ha? Hindi ba mememuhan itong si Senator Alan at saka Senator Migs? Hindi, sabi niya hindi ba ipapatawag sa principal's office ito? Hindi, laki sabi niya kahapon, nangyayari talaga yun minsan. Ganun ba? Sige, standby Raymond. Abay, buti wala si principal dyan. Ayan. Baka nandiyan si principal, baka pingutin tong dalawang ito, ha? Ayan. Standby man ng Milky Rigunan. Mga sobre na pinaglagyan ng perang padala daw ni VP Sara. Ito'y isinumit sa good governance and public accountability. Investigasyon ba ito manang Milky? Standby, Milky, standby, Raymond Dadpaas. Daming bayan. Oras, Sister Nicole. Ang oras lakay 9:40 ng umaga. Ang balitang ito ay hatid sa ay inamin ng Deng Vaxia na ginamit sa mga bata noon na maraming namatay. Ay inamin ng Sanofi na delikado pala ang pagbabakuna ng Deng Vaxia sa mga taong hindi naman infected ng virus ng dengue. Ayun, talaga, ha? So ngayon, anong mangyayari ngayon diyan, ha? Kung maalala po, mahabigan, nakasuhan dito si dating Health Secretary at ngayon Congresswoman Janet Garina at pati ang dating Pangulong Noy Aquino na dawit pa diyan. Daming bayan. Report mula sa Senado, Sister Nicole. Ito lakay, bangayan ni na Senator Zubiri at Cayetano, patunay lang na nagtatrabaho ang mga senador. Ayon kay Senators JV Ejercito at Senator Bato de la Rosa. Kala ko si Senate President Di Butler. Ayan. Di ba niya ipapatawag sa principal's office tong dalawa? Senator Alan at Senator Migs. Okay, sige, basa.
Okay, alamin natin ang update mula kay RH28, Raymond Dadpaas. Raymond. Nicole, tanda na daw sila, may hindi na pagsabihan pa ng Senate leadership. Yan ang pagkakabanggit ni Senate President Francis C. Escudero ay nagkasundo naman na. Kaya't hindi na kayo Senador Ronald De La Rosa lamang daw niya na Senador Ba't ganyan ang signal mo sa Senate, Raymond? Putol-putol. Okay, proceed. Dahil ayon kay Ejercitos ang nakaramdam sa matindi sigawan ng dalawa dahil siya yung duty ng majority leader. Kaya doon sa video ay kitang-kita ang siya ang nasa gitna ng dalawa nung sila ay nagsasagutan. Din lang daw ito na hindi rubber stamp door at ganun katiyang sa kanilang ipinagla. Ronald De La Rosa ay itong sila Dr. Cayetano at Subiri sa kanilang trabaho kaya't ganun kataas ang emosyon. Bahagi ng payag ni Senador Pato De La Rosa. Diyan nagpapakita na talaga seryoso yung dalawa sa kanilang trabahong ginagampanan. Talagang intense yung kanilang desire na magampanan yung trabaho nila bilang senador, kaya umabot sa punto na talagang nagsisigawan. So, mabuti na lang, hindi nagkakasakitan. Nagkasigawan na. It's good. Si Senador De La Rosa umaga huling deliberation pero meron pang mga iwan ang nakasalayin Mayor ang Nicole ay yung Presidential Communications Office and its attached agencies sa pamumuno ni Secretary Cesar Chavez. Kaya't nandito sila ngayon sila Attorney Jim Policarpo ni Amparo ng Philippine Broadcast Service at iba Presidential Office. Mula sa ito si RH28 Raymond Advance para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Daming bayan. Okay, nga Roda. Marapas na rin kaya lang ba't ganyan ang signal sa Senado? Putol-putol kahapon pa yan. Ayan, pakicheck nga Lola Maluha. Ayan. Anyway, hindi lang sa nagtatrabaho, Senator Bato Ayan, sabi ni Senator Alan, may konting personal sa kampihan. May hugot. May hugot. Kasi feeling ni Senator Alan hinaharang ni Senator Migs itong proposal na ni Senator Alan na mag-elect ng congressman doon sa kanilang distrito sa mga naapektuhan ng Embo Barangays. Kasi malapit daw kaalyado daw ni Senator Migs si Senator Nancy Binay. Ang mga Binay sa Makati. Ayan. So, may kunting hugot. Daming bayan. Doon tayo sa good morning, Kuyang Nobel Chester Gunn ng NBI. Sabi niya, tarantat. Uy, sorry. isilak. Loko-loko talaga yung Amores na yan. Ayan, nung nanapak dyan sa St. Benilde, 3 yung sinapak niyang players. Ayan, ang tanong dyan, bakit nga ba kinuha ng North, ng Batang Pierre? Baka kailangan na lang ala distrito ng araw, si distrito ng araw tinawag namang destroyer. Tagabalya din ng mga players yan. Daming bayan. Sa Kongreso, Sister Nicole. Ito lang kay mga sobre na pinaglagyan ng perang padala ni VP Sara sa DepEd official isinumite sa Committee on Good Governance and Public Accountability. Ibalita mo in RH12, Miss Milky Rigunan. Miss Milky. Ma'am Nicole at Lakay, isinumite ni retired DepEd Undersecretary Gloria Humamil Mercado
House Committee on Good Governance and Public Accountability ang siyam na sobre na pinaglagyan ng perang ipinadala umano sa kanya ni Vice President Sara Duterte. Ibinakita ni Mercado sa mga miyembro ng komite ang sobre na bawat isa ay merong nakasulat na HOPE o Head of Procurement na dati niyang pwesto. Naglalaman niya ito noon ng tig 50,000 pesos o kabuoang 450,000 pesos. Ang kay Mercado, nakatanggap siya ng sobre buwan-buwan mula na maging opisyal ng HOPE at tumagal sa pwesto ng 9 na buwan bago sinabihan na mag-resign. Ibinigay ni Mercado ang sobre sa komite na pinabulaan na naman sa isang press conference kahapon ni Vice President Sara kung saan sinabi nito na siya daw ay isang disgruntled former employee na sinibak umano dahil sa paghingi ng 16 million pesos na donasyon mula sa pribadong sektor. Sinabi ni Mercado, hindi pera, kundi kagamitan na nagkakalaga ng 16 million pesos ang hiningin donasyon ng isa sa mga ahensya ng DepEd para sa isang proyekto. Kwento ni Mercado, hindi niya binuksan ang sobre habang siya ay nasa DepEd at inipon ito sa kanyang opisina. Natuklasan lamang niya kung magkano ang laman nang buksan niya ang sobre matapos ang kanyang pagre-retiro. Binigay niya bilang donasyon ng pera sa isang NGO at ang resibo ng donasyon ay isinumite sa komite bilang ebidensya. Si Mercado ay nagbitiw sa tungkulin noong October 2023 dahil sa umay pressure na gumawa ng mga desisyon na labag sa umiiral na proseso at procurement regulations ng kalihim pa ng DepEd noon si VP Sara. Ako si Mil Gregorio nagulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Daming bayan. Maraming salamat Manang Milky mula sa Kamara de Representantes na mainit din kahapon sa issue ng pondo ng Department of Health. Abay, agawan naman ang mikropono. Parang karaoke lang. Parang karaoke ba? Oy, yung mga Manong Chabit, abay, ikaw ba'y namimili ng ginto? Eto, pakinggan nyo ang report sa mga mahilig ng gold, nagnenegosyo ng gold. Nato ang report ni Miss Nicole. Your business is our business. Kaya na baka naubos na. Ayan, nakapagbenta na pala, Miss Nicole. Oo. Bangko Sentral ng Pilipinas, abay dumepensa sa pagbebenta ng gold reserves. Abay, ano ba yung, gaano ba karami yung ginto na, ilang kilo, ilang, ano man tawag doon sa timbangan ng gold, bullion ba yan? Alamin natin ang report mula kay Miss Nicole at kanino ibinenta yung mga gold reserves na yan at magkano ang pinagbentahan. Meron bang commission dyan? Meron bang si Eddie dyan at saka mga Koreans? Miss Nicole Lopez, please come in. Dinipensahan ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang kanilang desisyon na ibenta ang ilang gold reserves ng bansa. Ginawa ng BSP ang pahayag matapos lumabas ang ulat na ang Central Bank ng Pilipinas ang nakapagbenta ng may pinakamaraming gold sa buong mundo sa unang 6 na buwan ng 2024. Ito'y sa gitna naman ng pagtataas ng gold reserves ng ibang bansa. Ayon sa BSP, nagbenta sila ng gold sa unang bahagi ng 2024 dahil parte ito ng kanilang active management strategy sa gold reserves ng bansa. Sa ganitong paraan, nabubuuan niya ang gross international reserves ng bansa bilang isang buffer fund. Sabi ng BSP, dito sila kukuha ng pondo sa mga panahong malala ang lagay ng ekonomiya, lalo na kung walang export earnings o foreign loans. Sinamantala rin daw nila ang mataas na presyo ng gold sa merkado dahilan kaya sila nagbenta. Sa datos ng World Gold Council, ang average price ng gold ay $2,338 per ounce sa ikalawang kwarter ng taon. Para naman sa BSP, ang gold ay katumbas ng 9.5% ng $107.9 billion na gross international reserves ng Pilipinas sa pagtatapos ng Agosto. Ang Pilipinas anya ay nakapagbenta ng halos 25 tonelada ng gold dahilan para bumaba ang gold holdings ng bansa sa 134.06 tons. Sumunod dito ang Thailand na nakapagbenta ng 9.64 tons, Uzbekistan na 6.22 tons, Mongolia na 1.33 tons at Singapore na 1.18 tons. Samantala, lumakas ang palitan ng piso kontra dolyar sa 55 pesos and 88 centavos kada US dollar.
habang naitala sa $73.46 ang halaga ng kada bariles ng Brent crude sa pandaigdigang merkado. At yan ang ating balita sa mundo ng negosyo. Your business is our business. Ito si Nicole Lopez Poyawan para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Kanina binantay mga gold, Miss Nicole? Wala nang binanggit, Lakay. Ang binanggit lang, yung ranking lang ng mga bansa based dun sa dami ng naibenta nila. Sunod yung Thailand, Uzbekistan, ganyan. Kala ko, next time, alamin mo yung ano, kung saan yung binenta yan. Mayor siya na Star City. Oy, eto na ha. Naku, hindi pala kompleto ang senatorial slates ng Partido Chapsuy. Talaga Partido Chapsuy. Ano nga ba yun? Alyansa ng Bagong Pilipinas. Abay, sabi ng padala na ating bubit, 11 candidates lang. Oh, ano yung sa Lakay? May bakanteng isa. Ayan, kanino kaya naka-reserve yung isa? Talaga, Lakay. Bakante lang ba talaga yun o sadyang hindi lang makakarating? Eto, basahin natin. Sino kaya ang nawala rito? Number 1, Congressman Erwin Tulfo. Number 2, Supremo, Lito-Lito, Lapid-Lapid. Number 3, si Super Ate Amy Marcos. Number 4, Francis Tolentino. Number 5, Abi Binay. Si Mayora ng Makati. Number 6, ayan, si Ate Pia Cayetano. Number 7, Camille Villar. Anak ni Principal. Number 8, Ramon Agimat Revilla Jr. Birthday Boy. Number 9, Tito Soto. Number 10, Manny Pacquiao. Number 11, Benhar Abalos. Ito yung tinatanong. Ba't di kasama si Senator Ping Lacson? Dati isa na nawala sa Lakay. Ang Senator Ping Lacson po ang nawala sa listahan. Abay, kanino kaya yung naka-reserve yung number 12? Malalaman natin yan mamaya sa report nilet sa PICC. Metro Manila ngayon. Ano ang latest, Miss Nicole? Alamin natin ang malalaking balita sa Metro Manila ngayon ni Yuel Reyes. Yuel. Good morning, Nicole. Lakay, kasadong mawalan ng tubig ang ilang bahagi ng Quezon City at Taguig mamayang gabi dahil naman yan sa maintenance works ng Manila Water. Partikular na apektado ang Barangay Pasong Tamo, Barangay Alicia, Barangay UP Campus at Barangay Cruz Naligas sa Quezon City. Magsisimula yan mula alas 10 ng gabi na magpapatuloy hanggang alas 4 ng madaling araw. Ang mga nabanggit ay dahil sa line maintenance na isasagawa ng Manila Water. Samantala, kasado rin mawalan ng tubig sa Barangay Katuparan at sa kahabaan naman ng Bagong Kalsada sa Cayetano Avenue patungong Aventine sa kahabaan ng Bagong Kalsada Taguig. Yan din ay dahil sa isasagawang line maintenance na magsisimula alas 10 ng gabi hanggang alas 4 ng madaling araw bukas. Samantala, abiso sa mga motorista na nasa traffic ngayon na kagaya na lamang dyan sa Malabon dahil isinara ang ilang bahagi ng kalsada bilang bahagi ng third quarter nationwide simultaneous earthquake drill. Nagsimula yan ngayong alas 9 at inabisuhan ng mga apektadong motorista na dumaan sa mga alternatibong ruta, partikular sa Sacrista Corner General Luna Avenue, si Arellano patungong Bayan, Sigwa Street, at para naman sa mga manggagaling sa Tunsuya patungong Malabon ay maaaring dumaan sa Rizal Avenue at kumaliwa sa Leonio Street sa kakumanan sa Estrella Street. Samantala, sa Taguig City, nagpasalamat naman si Taguig Mayor Lani Cayetano kasunod ng hakbang ng Senado at Kamara na i-adopt ang concurrent resolution para makaboto ang 10 EMBO barangays ng kanilang mga congressman. Pangako naman ni Comelec Chair Attorney George Garcia na agad itong aaksyonan sa oras na dumating sa kanila ang kopya ng concurrent resolution nang mapayagan ng makaboto ang mga taga-EMBO barangays ng kanilang mga congressman sa susunod na eleksyon. Yan ang latest sa Metro Manila ngayon. Ito si Yuel Reyes para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Yuel Reyes. Ay nako, Aling Piliseng. Feliz Navidad.
Abay, aling Felicidad yun daw number 12 para sa Chapsoy Party. Abay, naku, pinagpipilian pa. Dalawang pinagpipilian. Ay. Alam mo kung sino, ha? Hindi bang sabihin, Lakay? Sige, pagpipilian lang naman Ayan, baka daw si Manong Chavit Singson. Ayun na. Oo, kaya Senator Ping Lacson. Ha? Talaga, humabol ang Manong Chavit, ha? Ayan. Palagay ko, sino kaya ang mananaig dito? Ano, ha? Ayan, Manong Chavit o si Senator Ping Lacson. Lakay, sakto may nagtatanong dito sa YouTube, si Domingo Grande. Tanong para sa'yo. Ano? Yung PDP daw ba, wala na bang balita? PDP laban sabi niya wala namang balita, Lakay, sabi niya. Ayun nga yung Duterte faction, ayan. The Duterte group. Ayan, Duterte group, ayan. Kasi yung Pimentel group, isa na lang yata, Senator Coco na lang yata. At dalawa pala si BP Jojo Binay, ayan. Kaya lang yung anak niya si Nancy lumipat na ng si Abby lumipat na ng NPC, ha? Ayan, ang tanong dito, paano na ang ayan, sa PDP si Senator Bongo, Senator De La Rosa Bato, at saka si Senator Philip Salvador. Oo nga pala, no. Ayun. Philip Salvador. Pang-apat yata si Kong Pulong. O kaya ay si Vice President Sara Duterte Carpio. Ayan. Pero happy birthday muna kay naku, yung aking inaanak, munti ko na makalimutan, Kuyang Rolly, ha? Happy birthday kay Beverly Ana Masangkay Ferrer sa kanyang birthday ngayon. Happy birthday, iha, ha? Ayan. At binabati natin si Noble Jun Samaniego at ganun din, ha? Saan mamigyan ng pera si Governor Fernando, ha? Abay, 1,000 food packs. Akala ko pera, food packs pala, ha? Mamigyan daw si Governor Daniel Fernando ng Bulacan at Vice Governor Alex Castro at Mama Thini. Ayan. Saan sila mamigay? Ayan, para mapuntahan. May Kawayan, Bulacan. Lakay, si Willie Revilla may daw. Ha? Sabi ng iba nagko-comment dito. Tatakbo rin sa ilalim ng PDP laban? Hindi ko alam, Lakay, mukhang may nag-comment. Naalala mo, Lakay, di ba parang na-mention sometime yung pangalan ni Willie Revilla may, di ba? Pero balita, umatras si Willie. Ay, di ba natuloy yun, Lakay? Hindi na, ayan. May nagpayo yata sa kanya na tauhan. Nauntog. Ang tanong paano na ang Liberal Party ngayon na Senator Kiko, ha? Kasi si Atty. Shell Jokno, Lakay, lumipat na rin Saan lumipat si Shell Jokno? Kasama ni Senator Risa ganun ba? Ano bang pangalan nung partido nila? Ayan. Akbayan. Akbayan. Paano na ang Yellow Party? Senator Kiko, Senator Bam Aquino, ha? At Atty. Shell Jokno. At yan nakaba natin pala. Good morning kay Mr. Richard C. Ayan. Tinabati ni paring June Soler. Ayan, Richard C. ng Regal International Isnaka Food Corporation. Sarap naman chichirya dyan, ha? Ako po si Dayo Makalma. At sa ngalan po ni Sister Elito po si Nicole Lopez Poyawan. Susunod na operasyon tulong, Wonder Woman, Miss May Binauhan. Bye-bye. Right Med.